Paano na lang kung ikaw ay hindi papala rin sa abroad? Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin sa atin ang umaasang ang pag-a-abroad ang magiging susi sa matiwasay na kinabukasan. Ang pagmamahal sa ating pamilya ang nagpapalakas ng ating loob upang lampasan ang anumang balakid na kaakibat ng pag-a-abroad. Zane! Oh, Tomas! Zane! Ano na pala? May magandang balita ako sa'yo. Ano yun? Nagis ako. Lumabas na. Ayan. Yes. Oo. Sabi dito. Oo. Makakalis na ako. Finally. Oo naman. Ito. Tingnan mo. Salamat at nais ko ng lahat ng papeles ko. Dahil kagaya mo, mag-a-abroad din ako. Gusto ko kasi na mas magandang kinabukasan para sa pamilya ko. Hindi naman pwedeng magmaneho na lang ako ng taxi habang buhay. Kailangan ko kumita para sa kanila. Sandali lang naman, nasa high school na ang kapatid ko si Junjun. At nasa kolehiyo naman, nasa kapatid ko si Tete. Ako lang kasi ang inaasahan sa amin. Kailangan ko na rin mabayaran ng mga utang namin kay Aling Pe. At makapagbayad ng renta sa tamang oras. At sana, nasuswertehin, kailangan ko makabili ng bagong bahay para makapagbukod kami ni Mary Jane pagbalik ko. Hi, Junjun! Hi, Kuya! Oo, dala pa akong box. Sabi pa nito eh. Mga padala ko. Kuya, salamat nga pala sa rubber shoes mo. Pero, may bagong model ulit. Bilhan mo naman ako. Kailan ka ba aalis ulit, ha, Kuya? Sige. Pagbalik ko, dadaling ko yung rubber shoes mo. Okay? Oh, it's for you. Yan. Kuya, maraming salamat naman at okay kayo. Ha, maraming salamat sa pagpapaaral sa akin. Ito po yung report card ko. Nga. Tapas yan. Talaga? Kuya, honor student ulit! Ano? Kuya, sa college gusto ko mag-nurse para makatulong ako dito sa bahay. Walang problema. Sagot ko ang tuition mo. Ha? O ito, may mga iba pang pasalubong. O, buksan niyo na. Ito, yan. Salamat sa mga pasalubong mo, Tomas. Nako, okay lang yun, no? Sana hindi ka na nag-abala pa. Maitanong ko lang, nakapagtabi ka ba ng para sa atin? Hindi. Di bali, babalik pa naman ako ng abroad. Sa susunod na uwi ko, yung para sa atin naman. Ha? Talaga? Promise. Bakit ganito? Wala na halos na tira sa pinaghirapan kong ipunin. Hindi pwede to. Hindi kami makakapagsalin ni Mary Jane ito. Ito yung bagong bahay natin, oh. Wow! Kuya, ang ganda na house! Graduate natin yung rooms! Akala nyo siguro matatagalan pa bago kami makapagpundan ni Mary Jane. Hindi totoo yan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang mga pangyayari kung paano ko nagamit ang pagiging OFW ko para sa mas magandang buhay. Unang hakbang, itakda ang iyong mga layunin. Mahalagang malaman natin kung papaano pinagtulungang itakda nina Tomas at Mary Jane ang kanilang mga pangarap sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Sa pamamagitan ng pagpaplano, naging abot kamay ang pagkamit sa kanilang mga pangarap. Okay lang yan, Tomas. Mag-ipon na ako sa isang buwan pagbalik ko sa county. Ito, may natira pa akong konting pera. Tabi mo muna sa bangko. Salamat, Tomas, ha? Okay. Nanggaling nga ako nung isang buwan sa isang pagtitipon ng mga OFW at mga kapamilya nila. Kasama ko nga si Maring Vanji, tatandaan mo yung asawa ng isang seaman dyan lang sa tapat. Eh, ano naman ang kinalaban nila dito? Marami, Tomas. Marami akong natutunan dun sa forum na yon. Meron pa lang tinatawag na reintegration program ang UWA. Kung may mangyari man sa'yo sa abroad, merong mga taga-Freedom Life na nagpapaliwanag at tumutulong tungkol sa iba't ibang paraan ng pag-iipon. Ito nga, Tomas, tignan mo. Talaga? Oo.
Isinulat ko na dito lahat ng gastusin na kailangan natin bayaran buwan-buwan. Kasama na dito yung para sa upa sa bahay, para sa mga magulang mo. Kaya wala ka nang iintindihin. Dito naman, yung mga gastusin natin sa bawat buwan. Kaya sa kinikita mo at kinikita ko, eh kung makakapagtabi tayo ng ganitong halaga kada buwan, mas malaki ang maiipon natin. Oo nga, no. Kasya pa rin pala lahat ng gastusin. Sa pakunti-kunti lang ako mag-a-adjust. Kaya mo, Jane, sabihin ko na inay na magtipid naman kahit konti. Para makatulong at para hindi naman ako masyadong matagalan sa abroad. At para makapag-ipon tayo ng maayos. Ikalawang hakbang, alamin kung ano ang investments at alin ang hindi. Mahalagang malaman at maintindihan kung paano magkaroon ng investments na magbibigay ng mas malaking kita sa bawat dolyar na iyong ipinundar. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa stocks, bonds, insurance o di kaya'y pagkakaroon ng negosyo na maaaring patakbuhin ng inyong kapamilya. Ang pagbili ng mga mararangyang bagay ay makakapaghintay. Samantala, mahalagang paghandaan ang Mag-shower, ha? Ka na pala. Pakiramdam, ninitan ako kanina eh. Ganon. Oo. Alam mo, mahal, sa tingin ko ito na ang tamang panahon para siguraduhin ang ating kinabukasan. Lalo na ngayon, alam mo namang lalayo ka na dito sa Pilipinas. Kaya't kailangan mo ng proteksyon. Kaya ako naman, kailangan ko ng simulan ng para sa kinabukasan ng ating mga magiging anak. Eh, kahit anong unos, gusto ko na ang pwedeng mangyari, handa pa rin tayong patuloy na tugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Tama ka dyan. Alam mo, ikaw, ako, at ang ating magiging anak ang aking buhay. Kaya nararapat pa lang na ngayon, paghandaan na natin ang kanilang bukas. Tomas, maraming salamat. Mahal ko kayo Okay? ari kang mamuhunan o mag-invest sa time deposit para sa short-term savings. Kumuha ng life insurance bilang proteksyon sa mga breadwinner. Bumili ng education plan para sa iyong anak. O magtabi para sa medical insurance na maaaring gamitin sa mga di inaasahang pangyayari at iba pa. Siguraduhin ang kumpanyang napili mo ay matatag at mapagkakatiwalaan sa pangangalaga ng iyong pinaghirapan. Sa aking buhay bilang isang OFW, ating balikan ang mahalagang aral na maaari yung tularan sa paghahanda para sa kaunlaran ng iyong pamilya. Kagaya ko, hindi mo rin kailangan manatili ng maraming malulungkot na taon sa ibang bansa upang magtrabaho. Kasama sa programang OWA at Pilam Life, tayo ay nakakasiguro sa ating yaman sa kinabukasan nakasalalay sa ating maiipon. Laging tandaan ang mahalagang hakbang na ito. Magkaroon ng kumpletong pangarap sa buhay na makatotoo. Ito ang magiging gabay mo sa iyong pagsimula bilang OFW. Alamin kung anong investment o mga paraan kung saan kikita ang pera ang tinabi mo o pinambili mo. Tulad ng pag-invest sa insurance, pagbili ng sasakyan o lupa na maaari mong gamitin sa negosyo. Alamin kung anong paraan ng pag-invest ang naaangkop sa iyo at iyong pamilya. Huwag gumamit ng isang paraan ng pag-iipon. Kaya tayo magsimula ng maaga. Magsimula ngayon.